Magandang araw sa inyo, Kuya Bari. Ako nga po pala si Rico. At ang kwentong ito ay nangyari po taong 1990. Matagal na kaming nagpaplano ni Dante. Siya po yung matalik kong kaibigan para magbakasyon sa isang lugar. Sakto namang inaya kami ng girlfriend ko noon na si Lira sa probinsya nila sa Visayas. At sabi niya, magandang pahinga raw yun at pagkakataon din para makilala ang pamilya niya. Bago ako umalis, binigyan ako ng lola ko ng lumang pulseras na gawa ito sa buto. Sabi niya, ito ay pang-protekta. Kaya lang, sinukso ko lang ito sa bag ko. Sino ba namang maniniwala doon? Pagdating namin sa baryo, mainit ang pagtanggap ng pamilya ni Lira. Simpleng buhay ang mayroon sila. Mababait ang kanyang mga magulang at parang tuwang-tuwa silang makita kami. Sobrang gaan naman ng loob ko, pero sa simula lang. Pero habang tumatagal ang kwentuhan, napansin ko ang kakaibang tinginan ng mga magulang niya sa buntis na asawa ng kapatid ni Lira. Para silang nagpipigil. Hindi ko alam kung ano yun, pero hindi ko na lang pinansin. Kinahapunan, nawala saglit itong si Lira. Nakita ko siyang may kausap na lalaking seryoso ang mukha. Para silang may pinagtatalunan. Noong lapitan ko sila, pinakilala ni Lira ang lalaki. Sabi niya, kababata lang daw niya ito. Pero iba ang pakiramdam ko. Iba ang tingin ng lalaking iyon, Kuya Bari. Parang galit. Parang naninibugho. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Ang dami kong naririnig na kakaibang mga huni ng mga ibon sa labas. Huni na hindi pangkaraniwan. Parang may malalaking mga pakpak na nagliliparan. Kinabukasan, tinanong ko ang tatay ni Lira tungkol sa mga huning narinig ko. Sabi niya, yun ba? Wala yun, mga ibon lang yun na napapadaan tuwing gabi. Pero may tumama sa isipan ko. Anong ibon ang aktibo sa hating gabi? At parang napakarami naman nila. Habang nag-aagahan kami, muling lumabas ang kakaibang tingin ng magulang ni Lira sa buntis na manugang nila. Para silang mga hayop na nagpipigil kumain. Hindi ko mawari pero nagsimulang manginig ang pakiramdam ko. Hapon noon nang nagyaya si Dante na maglakad-lakad. Napunta kami sa may tabing ilog. Payapa, maganda at napakatahimik. Hanggang sa may nakita kaming tatlong lalaking may pasan-pasang sako na tumatawid papuntang Kakahuyan. Wari ko'y nagmamadali silang lahat at panay ang lingon sa amin. Pareho kaming may naramdamang kakaiba. Paglapit namin ng kaunti sa kanila, may napansin itong si Dante. Pare, tingnan mo oh. Parang may tumutulo dun sa sako. Kulay pula. Parang dugo. Kasabay ng kaba, hinatak niya ako papunta sa likod ng puno para magtago. At doon namin nakita. Binuksan ng isa sa mga lalaki ang sako. Tao. Tao ang laman. Buhay. May mga busal at sila'y umiiyak. At ang pinakamasama, yung pinakamatanda sa tatlo, humawak ito ng itak at sinaksak ang lalaki. Tapos dinilaan niya ang dugo na kumapit sa kanyang patalim.
Napasigaw ako sa loob-loob ko lang pero sa kasamaang palad, nadulas ako. Biglang umalingaw-ngaw ang bato na tinamaan ko. Agad kaming nilingon at hinanap ng mga lalaki. Hinila na ako ni Dante at tumakbo kami. Hindi ko na halos naramdaman ang kirot ng mga paa ko pero lumalala ang pamamaga. Habang tumatakbo kami, nakita namin ang dalawang lalaking naghahanap sa amin. Sumisinghot-singhot sila sa hangin na parang mga hayop. Parang mga asong sumusubaybay ng amoy. Nagtago kami sa makapal na damo hanggang mawala sila. Pagka-uwi namin, sinalubong kami ni Lyra. Alalang-alala. Itinago naman namin ni Dante ang totoo at sinabing nadulas lamang ako. Pero habang nilalagyan ng halamang gamot ang mga paa ko, napansin ko ang tensyon ng tatay ni Lyra. Para bang nag-iisip kung nagsisinungaling kami. Kaya't kinagabihan, nagising ako sa pagtatalo ng mga boses sa labas. May boses ng lalaking galit na galit. Bantayan mong mabuti ang mga bisita mo ha. Huwag mong hayaang gumala-gala yan kung ayaw mong mapaaga ang pagkawala nila. Nanginginig akong lumapit sa bintana at doon ko nakita si Mang Paeng. Siya yung lalaking nakita naming mamamatay tao. Galit na galit niyang kinakausap si Lyra at para bang sinisisi siya. At ang mga magulang ni Lyra nakatayo lamang, walang kibo. Para bang sang-ayon pa sa sinasabi ni Mang Paeng. Ngunit ang kahila-hilakbot ay noong umalis si Mang Paeng at ang mga kasama niya. Dahil pagkalabas nila ng bakuran, nag-iba sila ng kanilang mga anyo. Mula tao, naging isang nakakatakot na nilalang. Mahahaba ang mga kuko, naninilaw ang mga mata, at ang balat ay parang pinahiran ng dugo. Gusto kong magsisigaw, Kuya Bari, pero nanigas ang buo kong katawan. Tumalikod na lang ako at umupo sa higaan at pilit na pinapakalma ang sarili ko. Pero mas malala pa pala ang mga sumunod. Dahil nung napasilip ako sa pintuan, nakita ko ang mga magulang ni Lyra. Punong-puno ng sariwang dugo ang mga damit nila at may nginunguya silang parang hilaw na karne. At sa gilid ng mga bibig nila, tumutulo ang makapal na pulang katas. Naninilaw din ang mga mata nila tulad ng kay Mang Paeng. Nung mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay gustong-gusto ko lang tumakbo. Gusto kong magsisigaw pero kung gagalaw naman ako, baka ako naman ang isunod nila. Tumunog bigla ang bubungan. May malakas na kalabog na parang may bumagsak. Kasunod nun ay ang huni ng wakwak. Tapos isang bumagsak sa gilid ng bahay, parang mabigat na bagay. May malakas na suntok sa dingding, dahilan para umalog ang buong kwarto. Pinilit kong hindi huminga at pinilit kong hindi gumalaw. Tumagal iyon ng ilang oras at hindi kami nakatulog ni Dante. Kinabukasan, agad kong kinausap si Dante. Sinabi kong kailangan na naming umalis sa lugar na ito. Sinabi kong hindi kami ligtas sa bahay na ito dahil ang pamilya ni Lyra, ang mga lalaki sa kakahuyan, ang mga tinig, ang dugo, sila'y mga aswang. Hindi naman tumanggi si Dante. Sabi niya, "Pare, simula pa lang, iba na ang pakiramdam ko sa mga tao dito. Halika na, kailangan natin makatakas, pre."
Nagplano kami at hinintay ko munang humupa ang pamamaga ng paa ko. Tapos tatakas kami sa gitna ng araw sa oras na hindi aktibo ang mga nilalang na ito. At sana bago sila makaisip ng mas masahol pa, kailangang makaalis na kami sa lugar na ito. Plano sana naming tumakas ni Dante pagdating ng tanghali, pero bago pa kami makalabas ng bakuran, biglang dumating ang mga magulang ni Lyra. May daladalang mga gulay at karne. Ngiting-ngiti pa nga sila, pero yung ngiti parang pilit na pilit. Para bang may nakatagong panliligaw na gutom sa likod ng bawat titig nila. "O mga iho, saan kayo pupunta? O huwag kayong magtatagal ha, maghahapunan tayo mamaya. Huwag kayong aalis kung saan-saan ha." Bili ng tatay ni Lyra sabay titig sa sugatang paa ko. Napatingin kami ni Dante sa isa't isa. Alam naming hindi na pwede maghintay ng gabi. Kapag ka naghapunan pa kami, baka kami na ang ihain. Pagdating ng hapon, habang abala ang pamilya sa paghahanda, lumapit sa akin si Dante. "Pare, ngayon na tayo aalis bago maghapunan. Bago tayo, alam mo na." Tumango ako kahit nanlalambot pa ang tuhod ko. At hindi ko na pinansin pa ang sakit ng mga paa ko dahil buhay na ang kapalit nito. Nagdesisyong kaming iwanan na ang aming mga bag. Konting pera lamang at yung pulseras na bigay ng lola ko, isinukso ko sa aking bulsa. Maya-maya'y lumabas na kami sa likod ng bahay. Dahan-dahan, halos hindi kami humihinga. Rinig namin ang mga kutsilong tumatama sa kahoy, mga sigawang hindi namin maintindihan, mga yapak na mabibigat. Pagkalapit namin sa pintuan ng likod bakuran, bumukas bigla ang pinto. Doon nakatayo ang ina ni Lyra. Dala-dala ang isang malaking kutsilyo. Nanlalaki ang mga matang kulay dilaw at halos nangingitim ang gilid ng kanyang bibig. "Saan kayo pupunta? Hapunan na, di ba?" Humakbang siya. Kasunod naman ang tatay. Kasunod din ang pinsan. At kasunod ang lalaking nakita namin sa ilog. Lahat sila, sabay-sabay, biglang nagbago ng kanilang mga anyo. Doon na kami tumalikod ni Dante at biglang tumakbo. Habang tumatakbo kami papalabas ng baryo, rinig namin ang mga pagaspas ng kanilang mga pakpak. Hindi ito pakpak ng ordinaryong ibon. Hindi pakpak ng manok. Dahil malapad, mabigat at napakabilis. Napasulyap ako sa aking likuran. Mayroong dalawang nilalang na lumilipad sa mga puno. Nakayuko at nakita kong napakahaba ng kanilang mga kuko. Nakabuka pa ang bibig at may pangil. At mula naman sa lupa, tumatakbo ang tatlo pang aswang. Mabilis, parang mga aso, pero paa ng tao. "Rico, bilis! Hindi na sila tao!" Sumigaw si Dante habang hinihila ako. Tumakbo kami sa gitna ng kalsadang lupa. Dumagdag ang kirot ng mga paa ko, pero hindi ko na ininda dahil hindi ako pwedeng huminto. Sa likuran namin, rinig na rinig ko ang mga ungol, paghuni at pagaspas na parang lumalapit ang aming kamatayan. Maya-maya'y kumulimlim na at sa di kalayuan may narinig kaming ingay. Tunog ng bus. Isang lumang provincial bus na pauwi na ng syudad. Sisigaw pa sana ako para humingi ng tulong pero hindi na kinailangan dahil nakita na kami ng driver, pati ang mga nilalang na humahabol sa likuran namin. Nang gumulong ang alikabok sa harapan namin,
Alam naming dalawa na kapag hindi pa kami sumakay, siguradong patay na kami. Hinila ko si Dante at tuluyang kaming tumalon papasok ng bus kahit umaandar pa. Pagkasarado ng pintuan, may isang napakalakas na sampal sa gilid ng bus. Parang sinuntok ng isang halimaw. Nang lumingon kami sa labas, nakita namin ang mga nilalang. Pumapalag, sumusunod. At hindi rin nagtagal, unti-unti silang huminto, umatras, at napasigaw pa ang ibang pasaherong kasabay namin. Kami ni Dante hindi makapagsalita. Nakaupo lang kami at hinahabol pa rin ang aming hininga. Pagbalik namin sa Maynila, hindi na namin muling nakita pa si Lira. Malamang at sa malamang, isa rin siyang aswang na katulad ng mga magulang niya. Yo, ako si Kuya Bari. Simulan natin ang kwento. Dilim Mall. Ako si Kuya Bari, naglalakad sa gabi. Mga kwentong lihim na pinadala nyo dito. Lahat bumabagsak sa akin, mga yapak na hindi tao. Humahaplos sa hangin, mga madampula sa bintana. Pag tumingin ka baka hindi ka na makauwi ng buo sa dilim. May aswang sa kanto, naririnig ang kaluskos. At may babae maganda pero aswang pala. Nangiti pa lang, delikado na agad boss. May nilalang na gumagapang sa bakod ng bahay nyo kagabi. At isang kwento ng aninong hindi nawawala kahit may ilaw pa sa tabi. Lahat yan ipinasa nyo sa email ko. Kaya bawat kwento parang sumasabog sa ulo ko. Kaya bawat kwento kailangan may lahat ko ito sa inyo. Ako si Kuya Bari, taga-kwento ng dilim. Storytelling, mga nilalang na hindi mo kayang banggitin. Mga aswang, manananggal, mga aninong nagmamasid sa hangin. Paggabi na, ako ang boses na hindi mo kayang patayin. Yeah, taga-kwento ng dilim. Yeah, taga-kwento ng dilim. May nag-email sa akin, may gumapang daw sa hagdan. Matulis ang kuko, mabigat ang hinga. Parang bawag galaw, may plano na tinitignan ka lang. Yung bata raw nakakita ng kalahating babae. Lumilipad sa bubong, hindi kisap mata kundi halimaw na gutom sa gabi. At may mga aswang nagalit, nag-aabang sa buhay mo. Tahimik lang sa dilim pero alam mong andyan lang to. At tuwing binabasa ko lahat ng sulat nyo, parang may nakatayo sa likod ko. Pero sige, trabaho ko to. Lahat yan ipinasa nyo sa email ko. Kaya bawat kwento parang sumasabog sa ulo ko. Kaya bawat kwento kailangan may lahat ko ito sa inyo. Ako si Kuya Bari, taga-kwento ng dilim. Storyteller ng mga nilalang na hindi mo kayang banggitin. Mga aswang, manananggal, mga aninong nagmamasid sa hangin. Paggabi na, ako ang boses na hindi mo kayang patayin. Yeah, taga-kwento ng dilim. Yeah, taga-kwento ng dilim. Hindi sila multo, mga nilalang silang gutom. At ang susunod na kwento, baka sa'yo na galing. Ako si Kuya Bari, taga-kwento ng dilim. Bawat kwento ninyo, ako ang daan para marinig sa gabi. Mga aswang, engkanto, mga alamat na hindi namamatay rin. At gabi-gabi, kasama mo